Muli magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid at muli po tayo mag-share dito po sa ating daily devotion at sa kabutihan po ng Panginoon, nandito na po tayo ngayon sa Leviticus. At ang aking pong babasahin dito po sa Leviticus chapter 1 verse 1 to 5 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang handog na sinusunog. Tinawag ng Panginoon si Moises at kinausap doon sa toldang tipanan. Inutusan niya si Moises na sabihin sa mga taga-Israel, kapag may naghahandog sa inyo ng hayop sa Panginoon, maghandog siya ng baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang inaalay bilang handog na sinunog ay kinakailangan ay lalaking baka at walang kapintasan. Ihandog niya ito malapit sa may pintuan ng toldang tipanan para sa pamamagitan ng handog na ito ay tanggapin siya ng Panginoon. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng bakang inihandog niya at ito ay tatanggapin ng Panginoon para matubos siya sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos, katayin niya ang baka ngayon sa presensya ng Panginoon. Ang dugo nito ay iwiwisik sa paligid ng altar, sa bandang pintuan ng toldang tipanan ng mga pari na mula sa angkan ni Aaron. Salamat po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. At dito po sa talata na aking binasa, makikita po natin kung paano po sila inagay ng Panginoon sa tamang pamamaraan na pagbibigay sa Kanya, na sa pamamagitan po ng paggamit niya kay Moises upang i-guide po yung mga Israelita. At sinabi po ng Panginoon kay Moises na kung sakaling mga baka, kambing o tupa man ang iaalay sa kanya, nagagamitin na pag-aalay ng mga Israelita ay dapat lalaki po at walang kapintasan. Sa buhay po natin na kung paano po tayo magbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoon, kung paano natin naibalik sa Kanya yung mga kabutihan na ginagawa sa atin. Ito po ang ginagawa natin itong paraan na basahin po natin yung Kanyang mga salita. Ay isa po itong kinalulugdan ng ating Panginoon. Na magkaroon tayo ng kalaman about Word of God. Pangalawa po, magamit natin at ipamuhay, at pangatlo po para ma-share natin sa mga tao na naliligaw po ng landas na may kakulangan po ng kaalaman at tungkol po sa ating Panginoon. Bagamat po nung una na ang paraan po ng kanilang paghahandog ay sa pamamagitan po ng mga pagbibigay ng mga lalaking hayop, ang sa panahon po natin ngayon, upang tayo po ay magpasalamat at magbalik sa Kanya ng papuri, ang tanging maiaalay natin, kung katulad ng pagbabasa natin ito, na tayo sumunod sa Kanyang kautusan. Lumakad po tayo ng matuwid, pamuhay natin na naayon sa Kanya, yung kagustuhan niya. At lagi po natin tatandaan na itong ginagawa natin ito ay hindi po mawawala ng saysay. Sabi nga po sa 1 Corinthians 15:58, our labor in the Lord is not in vain. Hindi po mawawalan po ng saysay yun. Kaya mabuti po si Lord. Kaya marapat nating ibalik sa Kanya yung pasasalamat, pagbigay ng papuri sa araw-araw na paggabay sa atin dito, na binibigyan tayo ng kalakasan, bagamat tayo ay pagod sa trabaho, pero nagpapatuloy tayo sa ating ginagawang ito. Kaya mga kapatid, lagi nating tatandaan, tuloy lang tayo. Kung may pagsubok man dumarating sa atin,
Parte po yan ng buhay natin. At yan tayo tinitis ng ating Panginoon. At kung hanggang saan yung ating pananalig sa Kanya, yung ating faith, yung ating trust. Kaya mabuti tayo sumunod upang maging maayos at makamit natin yung buhay na pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Yung pangako niya, na sinasabi po dito sa Biblia, na but gift of God is eternal life. Yung pong regalo niya, na bibigyan tayo ng walang hanggang buhay. Salamat po, and God bless po sa atin lahat. Magandang gabi po sa lahat. Babasahin ko pong verse ngayon ay kay Sis Ayet. Makikita sa Leviticus 1 verse 6 to 9. Pagkatapos mabalatan at hiwa-hiwain ng naghahandog ang baka ng mga paring mula sa angkan ni Aaron ay magpapaningas ng apoy sa altar at lalagyan ng pangkatong na inayos ng mabuti. At ilalagay nila ng maayos sa apoy ang mga hiniwang karne, pati ulo at taba. Pero hugasan muna ng naghahandog ng mga lamang loob ang mga hita at pagkatapos susunugin ng pari ang mga ito roon sa altar bilang handog na sinunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang i-share ko po ngayon, Leviticus chapter 1 verse 10 to 13. Kung tupa o kambing ang hihahandog, kailangan ito'y lalaki rin at walang kapintasang ipapatayin ito ng naghahandog sa harapan ni Yahweh. Sa gawing halaga ng altar at ang dugo'y ibubuhos ng mga pari sa paligid ng altar. Kakatayin niya ito at hahanay ng pari sa ibabaw ng apoy sa altar ang mga piraso ng karne, kasama ang ulo at ang taba. Ang lamang loob at ang mga paa ay dapat munang hugasan bago ilagay sa altar. Pagkatapos ang lahat ay susunugin upang ang usok nito ay maging mabangong samyo sa akin. Amen. Leviticus chapter 1 verse 14 to 17. At kung ang kaniyaang alay sa Panginoong ay handong na susunugin na mga ibon, ang ihahatong ng ninya alay ay mga bato-bato o mga inakay na kalapati at tatalihin ng saserdote sa damdana at pupukutan na ulo ay anong at susunugin sa ibabaw ng damana at ang pugo pipikain sa tabing na damana at aalisin niya ng putsi pati ang mga balahibo at ihahaging sa papit na dapana sa kagong silaganang sa kinalagay
aagayan ng mga abo at bababaking na hahawakan sa mga pakpak datapuat hindi pakakatahatin at susunugin ng saserdote sa ibawang ng dabana sa ibawang ng kanhoy ay na nasa apoy isa na nagang hadung na susunugin na isang handong na pinalanan sa apo ay na kinakamasalap na amay sa Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Leviticus 1 verse 1 to 4. The Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting. He said, "Speak to the Israelites and say to them, when anyone among you brings an offering to the Lord, bring as your offering an animal from either the herd of the flock. If the offering is burnt offering from the herd, you are to offer a meal without defect. You must present it at the entrance to the tent of meeting, so that it will be acceptable to the Lord. You are to lay your hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on your behalf to make atonement for you." Yun lang po, purihin ng Diyos. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Leviticus chapter 1 verses 5 to 8 na sinasabi, "He shall slay the young bull before the Lord, and Aaron's son the priest shall offer up the blood and sprinkle the blood around on the altar that is at the doorway of the tent of meeting. 6. He shall then skin the burnt offering and cut it into its pieces. 7. The sons of Aaron the priest shall put fire on the altar and arrange wood on the fire. 8. Then Aaron's sons the priest shall arrange the pieces, the head and the soot over the wood which is on the fire that is on the altar." Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Babasahin ko po, Leviticus chapter 1, verse 9 to 11. Datapuat ang magalamang loob at ang paa ay huhugasan niya ng tubig at susunugin saserdote ang kabuuan sa ibabaw ng dambana na pinakahandok na susunugin. Isang handok na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang kaniyang alay ay kinuha sa kawan, sa mga tupa o sa mga kambing na pinakahandok sa susunugin, ang kaniyang ihahandok ay isang lalaking walang kapintasan, ay kaniyang papatayin sa dakong hilagaan ng dambana sa harap ng Panginoon, at iwiwisik ng mga anak ni Aaron na mga saserdote ang dugo niyaon sa ibabaw ng dambana sa palibot. Amen. Pagpalang hapon po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 1 verses 12 to 14. Ito po ang nakasulat. "You are to cut it into pieces, and the priest shall arrange them, including the head and the fat, on the wood that is burning on the altar. You are to wash the internal organs and the legs with water, and the priest is to bring all of them and burn them on the altar.
It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord. If the offering to the Lord is a burnt offering of birds, you are to offer a dove or a young pigeon. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Ang pagpapala po umaga sa ating lahat at nasa Levitico na po tayo. At ang aking pong babasahin ay sa Levitico chapter 1 verses 15 to 17. Pero nais ko lamang pong mabigay ng kaunting panimula dito sa libro o sa aklat patungkol dito sa Levitico. Levitico ay aklat na naglalaman ng mga tuntunin sa pagsamba at mga seremonyang pangrelihiyon sa Israel noon. Matatagpuan natin dito yung mga tuntunin ng mga pari sa pagsasagawa ng mga pangunahing ng mga ritual or yung paghahandog. Ang pangunahing paksa po ng Levitico ay yung kabanalan ng ating Panginoon at kung paano nararapat tayo manambahan at mamuhay mamuhay ang kanyang bayan para mapanatili ang kanyang kaugnayan sa banal na Diyos ng Israel. Di po ba nakaraan sa Exodo ay yung mga utos, 10 utos ng ating Panginoon para mapanatiling maging isinagawa yon para mapanatili ang mga tao noon, mga Israel noon, na mamuhay sila ng mabuti, no? At para mapanatili yung kanilang mga kaugnayan sa banal na Diyos ng Israel, no? At dito po natin mababasa dito sa Levitico yung dito sa chapter 1 hanggang verse 17 po ito ay makikita natin dito, mababasa natin yung iba't ibang uri paano isinasagawa yung kanilang ritual o paghahandog sa panahon noon. Ginagawa nila yon sa pag-aalay sa pamagitan ng mga hayop sa pagsusunog at kasi yung usok ay yun yung nagsisimbolo ng mabangong samyo para po sa ating Panginoon. At basahin ko pa sa verses 15 to 17. Ibibigay niya ito sa pari upang dalhin sa altar. Pipilipitin ng pari ang leeg ng ibon at patutuluin sa paligid ng altar. Aalisin niya ang balahibot bituka ng ibon at ihahagis sa tapunan ng abo. Sa gawing silangan ng altar, bibiyakin niya ang katawan nito, ngunit hindi paghihiwalayin. Pagkatapos susunugin niya ito sa altar bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samya sa akin. Ito po dito po natin mababasa yung iba't ibang uri ng hayop na at paraan kung paano ito iaalay at paano nila ito isasagawa, paano nila ito susunugin para maging mabangong samya sa ating Panginoon. Iba't ibang paraan paano ang pag-aalay sa pamagitan ng pagsunog ng mga nabanggit na mga hayop at paraan upang gamitin alay pagsasagawa ng pagpapausok at pagsilbing mabangong samyo nga sa ating Panginoon. At ito ay nangangahulugan ng ating yung kasi di po ba pagka tayo sa panahon nila, kasi sa panahon dito sa Old Testament, kung paano sila nagpapalinis sa ating Panginoon para ma-restore sila ng ating Panginoon, yung paghingi nila ng tawad o papanumbalik sa ating Panginoon, nag-aalay sila sa pamagitan ng mga hayop. Yan nga po nabanggit, pauusukan nila. Yan yung paraan nila upang
ipakita sa ating Panginoon na yung kanilang pakikipag-commitment o kasundo sa ating Panginoon. Sa panahon naman natin ngayon, ito po ay usapang pangreliyon, iba't ibang paraan kung paano isinasagawa yung pagre-ritual or pagsasagawa ng mga seremonya. Di po ba ang mga sa Katoliko, sinasagawa nila ito. Kung gustong magpalinis sa ating Panginoon, di po ba meron silang isinasagawang kumpisal. After nakakumpisal ka na, pwede ka nang mangumunyon. At ganon sa iba't iba, no, usapang pangreliyon at paano dito yung pagsasagawa ng seremonya. Bilang Kristiyano naman, paano tayo nagpapalinis sa ating Panginoon? Yung tayo naman ay tayo ay tumatanggap ng tayo nagpapabautismo sa pamamagitan ng tubig upang makiisa sa ating Panginoon. Yung pag-surrender natin, ito po kasi ay nangangahulugan yung ating pag-aalay o pagsasagawa ng mga ritual katulad ng mga nabanggit ng mga hayop dito. Ito ay nangangahulugan ng nais nila manumbalik sa Panginoon, total yung surrender, pag-surrender nila sa ating Panginoon. Ganon din tayo dito sa panahon natin ngayon. Iba't ibang relihiyon tayo, iba't ibang relihiyon din, no, sinasagawa yung ritual or seremonya katulad nga po sa mga sa mga Katoliko, pangungumpisal para makatanggap sila ng pangungumunyon. Tayo naman, paano tayo makakatanggap sa Passover o makatanggap din ng katawan at dugo ng Panginoon, para limutin na natin yung ating mga kasalanan. Tayo ay kailangan nating magpabautismo sa pamamagitan ng tubig. At siguro may iba't ibang paraan na sinasagawa. Depende ito sa mga relihiyon, no, yung mga seremonya nila. Ang Levitico ay pagpapaalala sa atin na ito ay totally pag-surrender natin sa Panginoon. Paano tayo magpapa-restore sa ating Panginoon at paano tayo makikipag-commitment sa ating Panginoon. Yung pakikipagtipan natin, pakipagsunto, pakikiisa, at simbolo ng ating pagsuko sa ating Panginoon. Dito sa mga nabanggit kong iyon po, no, upang may magpalinis tayo sa ating Panginoon. Yun lamang po, magpalinis po tayo sa ating mga kasalanan. Ito po yung mga nabanggit na isang mga paraan po. Maraming po salamat at God bless you all.